Ayan yung impeachment ni Sara, hindi po dismiss Magkaiba po ang archive at dismiss. Ito may good news ako sa inyo mga kababayan. Good news ito. Baka nagtatanong kayo, ano ba yan Ken? Lumabas na ba ang resulta ng Supreme Court doon sa inihain na motion for reconsideration ng Congress? Hindi po. Pero good news ito. Bakit? Mga DDS, wag po kayong magpiesta. Kasi di ba nakasaad doon na kapag bumoto ng 20 na hindi ituloy, hindi matutuloy ang trial. Kapag bumoto ng 19 na i-archive, na-archive, na isitabi, di ba? Na-reserve. Ngayon mga kababayan, kung sakali man, mga kababayan, kung sakali man na lumabas na ang resulta ng motion for reconsideration ng Congress na ipinasa sa Supreme Court dahil sa pagdeklara na unconstitutional itong impeachment ni Sara, ay pwede pong buhayin. Kasi nangangamba po at nababahala po ang taong bayan na paano pa yan buhayin, Kent? Ibinauna nga. Ibig sabihin, ibinauna, tinambakan mo na, makakalimutan na yan. Kasi binutuhan na ng 19 na senador na hindi na talaga maano yan, hindi na mabubuksan muli yan kasi archive na Kumbaga, parang nagbasa ka sa messenger mo na, ang kulit yung nag-message, i-archive mo na lang para hindi na mag-message sa'yo. Para hindi na mag-message, ang tawag doon, i-restrict mo na lang. Yun daw ibig sabihin ng archive. Alam nyo ba mga kababayan na kahit pala naka-archive yan, 5 boto lang ng mga senador, mabubuhay ang archive or ma-retrieve. Mga kababayan, 5 boto lang. Sino ba ang unang buboto dyan na i-retrieve yan? Siyempre, nandyan si Hontiveros, nandyan si Bam Aquino, nandyan si Kiko, nandyan si Ping Lacson, nandyan si Soto, nandyan si Erwin Tulfo. 6 na nga Buhay na buhay yan. Akala nila, dismiss na daw. Hindi po, in-archive lang. Pero, 5 boto lang daw ng senador, mabubuhay muli. Bakit? Ito po mga kababayan. Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, si Sara po ay nasa hot seat ngayon. Yung una, plan A, impeachment. Yung plan B, kapag hindi matuloy ang trial, archive. May plan C. Yung plan C, yun yung motion for reconsideration sa Congress. Pag lumabas yun, paano i-retrieve? 5 boto lang ng mga senador, mariretrieve yan. Mabubuksan muli. Ngayon, pag hindi lumusot, ang mga complainant dyan at yung impeachment, pag nabuksan yan, pag na-retrieve yan ng 5 boto ng senador, tapos iboboto nila na hindi pa rin ituloy. Walang trial mangyari. Meron pang February 2026. Pwedeng mag-file muli. Nako po. May plan A, plan B, plan C, may plan D. Yung plan D po ay 2026. Pwede pong magsampa ulit ng impeachment. Nako, si Sara matapos na yung termino pagiging vice president Kung hindi man ma-impeach si Sara this year, kung next year ma-impeach siya, hindi na po siya hahawak ng ano pang posisyon sa gobyerno. Tandaan ninyo, 25 pa ngayon. 3 years pa bago mag-2028. So may 2 taon pa na pwedeng paglaanan ng impeachment ni Sara. Kung hindi man siya ma-impeach ngayon, baka sa 2026 ma-impeach siya, walang presidenteng Duterteng mangyayari. Pakinggan ninyo. Bakit ang pumayag doon sa archiving of the case? I think when the Supreme Court ruled that the Senate has no jurisdiction, archiving of the case became the logical consequence of adhering to the Supreme Court decision. Kasi pa ito yung difference. By archiving does not mean the impeachment was dismissed totally. Ibig sabihin, hindi siya dismissed, in-archive lang siya. Malayo po doon sa talagang dinismiss mo siya. Dalawa yan, it's either in-archive or dinismissed. So, by archiving, it does not mean it was dismissed. Ito maganda na kaya binasa rin naman namin ito bago kami nag-decide na yung rules na just in case the Supreme Court reverses its decision, the Senate can revive the impeachment rules anytime. Kumbaga, pag may mga 5 senador lang sa aming rules, pag bumoto,
na i-revive muli yung impeachment case at ibalik sa plenaryo, pwede po. So, ibig sabihin, hindi po natin totally or outrightly dinismiss po yung kaso. Sabi ni GB Ejercito yan. 5 lang kasenador ang pipirma na i-revive. Automatic po marirevive. So, hindi po siya nadidismiss. Ngayon, mga kababayan, kasi ganito, na-revive yan. Siyempre, advance tayo mag-isip. Ngayon, pag lumabas na ang resulta mula sa Supreme Court na pinasang motion for reconsideration ng House of Representatives, so siyempre, i-revive yan. Or i-revise. Ngayon, pag i-revive nila yan, buboto lang 5 senador. Pag bumoto 5 senador, mga kababayan, siyempre, bababalik sa plenaryo yan. Pagdating sa plenaryo, doon na pagdidibatihan na. Kakalkalin na nila yan kung ano yung mga bank accounts. Kung merong mga senador na buboto doon na hindi ituloy kalkalin, sige, sabihin natin, i-dismiss na nila yan. Kasi ganun naman talaga ang kahantungan yan eh. I-dismiss nila yan. Pagbubutuhan nila yan. 13 ka senador, kung itutuloy ba o hindi. Pero siyempre, bago nila isabing i-dismiss, kakalkalin muna nila yan. Yan na yung pangatlong hearing or pangatlong session, makakalkal na, mga kababayan, itong mga nakasaad doon sa article of impeachment. 7 po yun. Ano po ba? Yung mga article of impeachment, hindi ko na po ulitin mga kababayan, pero excited po ako sa article 4 sa 7 article of impeachment ni Sara. Ano po ba ang nakasaad sa article 4? Yun po yung pagkalkal sa mga sullen asset, hidden wealth at bank account. Nako po, dyan ako excited mga kababayan. Sa article 4 of 7, article sa impeachment ni Sara, yung article 4, ang inaabangan ko. Na kapag kinalkal yan, kahit sabihin natin mga kababayan na i-dismiss na mga senador yan, pero bago nila i-dismiss yan, na hindi ikulong si Sara, hindi i-convict si Sara, mga kababayan, makakalkal pa rin. Yung mga articles, ang dami po. Article 1 to 7 po yan. Yan po ang inaabangan ng tao. Sabi nga ni Senator Antonio Trillanes, confident siya na kapag nalaman ng taong bayan, yung laman ng 7 articles of impeachment ni Sara, mawawalan ng gana ang mga putang inang DDS sa kanya. Maniwala kayo sa akin mga kababayan. Kasi siyempre ang isipin ng mga tao, kaya pala lipad ka dito, lipad ka doon. Kaya pala kahit hindi ka nasasahuran, okay lang sa'yo kasi ang laki pala ng pera nyo. Gaganunin yan. Maniwala kayo sa akin mga kababayan. Kaya confident si Senator Antonio Trillanes. 5 boto lang ng senador, yung archive na impeachment, marirevive yun. Pwedeng buhayin yun. So ngayon mga kababayan, ano ba ang sabi ni Antonio Trillanes? Bakit siya confident? Ito mga kababayan, confidence. Impeachment of Sara. Para marinig niyo mga kababayan kung bakit siya confidence. Joining us tonight is Total number. Mali. Nainit. Maganda. Tayo po ay Araw po mga Ito mga kababayan para makita ninyo kung ano bang ibig sabihin. Nakakagimbal, nakakasikip ng dibdib. Hindi sila dapat nang himasok ng ruling. Kahit 100 pages pa yan Procedural. Ang House. Sir, sa dami ng issue. How do we prove it? Doon sa impeachment case. Because ang impeachment is an exemption doon sa bank secrecy law. Pwede kayong kumuha ng dokumento ng the banks can provide the documents just like what happened way back, sir. Yes. Kay dating Ma'am Luz Pangulo Joseph Biminda, Estrada, if I'm hello not po. mistaken. And Chief Justice Corona. Chief Justice Corona also. So, dalawa ang pwede magbigay. The bank itself and AMLAC. So, exemption yan sa bank secrecy law. And the problem with Mr. Duterte is ginawa niyang joint account with Sara. Yeah, I was gonna go there because Yes. you're talking about the former president Yes. and the impeachment is against the vice president or his daughter. So, joint account kasi So siya. damay. Damay talaga. So, kaya nga, I'm so confident, na lalabas ito. Kaya nga nakita nyo, during the Quadcom hearing, when Mr. Duterte attended,
challenge siya nung na are you willing to sign the waiver now? O nagwala siya. That's the case every time. Since 2016, I've been challenging Mr. Duterte to sign the waiver kasi nung ako inakusa niya of having ill-gotten wealth, Went to nag-sign ako ng Singapore. waiver, pumunta ko pa sa Singapore, umamin siya na inimbento niya. So, challenge ko Well, siya. How do we prove it? Doon sa impeachment case. Because ang impeachment is an exemption doon sa bank Kabsat Makoy secrecy law. Channel, Pwede hello kayong po. kumuha ng Salamat dokumento sa ng pagbisita. the banks can provide the documents. Kung sakalin talagang walang patunguhan itong impeachment trial at malusutan ito ni Vice President Sara Duterte, kayo bilang matagal nang gustong mapanagot yung mga Duterte, ano yung mga nakikita niyo pang options available under this administration? Ang tanong mo kasi, paano mapapanagot Pupunta tayo sa 2028. Patay. Di ba? Yun na yun When all else fails, kasi pagka hindi umubra yung impeachment next year, 2027, baka hindi na pwede yan. Baka hindi na ubra yun. Okay? Maghahanda na lang lahat. Baka sumikat pa siya lalo doon. Sabihin, pinipersecute. Anyway, 2028 na ngayon yung importante. Kaya kailangan manalo yung kandidato na Galit. may Galit goals, kay Sara. figuratively. So marami nga, sabi ko sa inyo mga kababayan, may plan A, B, C, D, E, F, G hanggang mag-X to, Y, and Z. Hindi matatapos to, ang labanan sa politika na to. Iedad na lang ako na 80 anyo siguro nito, hindi pa rin matatapos ang pag-iinitan ng ito. Maniwala kayo sa akin mga kababayan. Yun po, mga kababayan, abangan po natin. Kahit i-dismiss nila yan, pero bago sila mag-dismiss, kakalkalin nila yan. Pag nalaman ng taong bayan yan kung gaano kadaming pera ang laman na yan, syempre nakakalkal na yan. Iniisa-isa, pak. Syempre, boboto ang mga senador dyan. Ikaw, papabor ka ba? Nakita mo na, mas mayaman pa pala sa'yo. Nakita mo na, ang laki ng ninakaw. Nakita mo na, ang laki ng pera, saan galing to? Si Harry Roque nga, hindi mapaliwanag yung pera niya, lumipad Diba? Mangyayari kay Sara ang nangyari kay Roque. Maniwala kayo sa akin mga kababayan. Kasi kung naalala nyo si Harry Roque, question siya. May mga bank account siya na milyon-milyon ang laman. Ngayon, tinanong siya, maglabas ka ng documents kung saan galing ang pera na ito at anong pinagkakitaan mo, kung bakit may ganito ka. Hindi niya pinalabas, lumipad siya ng Netherlands, nagtago siya kung saan-saan. Kasi hindi niya kayang ipaliwanag. Kasi nga galing sa pogo nga. Paano pa yung sa kanila kung galing sa droga? Di ba? Mangyari kay Sara ang mangyari kay Roque. Mark my word. Mga kababayan. Kung hindi mapaliwanag ni Sara ang mga perang pumapasok sa kanya, kahit withdrawin nila yan, mga kababayan, kahit ubusin nilang withdrawin yan, may record po ang bangko kung kailan mo winidraw, sinong nag-deposit, saan diniposit, at kailan winidraw. Kahit kung ubusin nila lahat yan, may record po ang bangko. Kasi lahat naman po na bank secrecy law ang tawag doon, mga kababayan. Kahit ubusin nila yan, may record pa rin, mag-question pa rin sila. Kahit nga ipasa niya yan sa mga kapatid niya, sa apo niya, sa kung anong-anong kakilala niya, malalaman pa rin yan kasi may record sa bangko. Maliban na lang kung siyang may-ari ng bangko, may sarili siyang bangko. Ang usapan nga, Julia Vargas sa Pasig. BPI. Julia Vargas branch. Sabi ko sa iyo, mangyayari kay Sara ang nangyari kay Roque. Lilipad ng ibang bansa yan. Pag hindi niya mapaliwanag kung saan galing. Ang tanong kung makalipad pa ba, baka i-hold departure order yan habang nililitis yan. Naku po, baka maging hindi naman sana pupunta sa punto na magiging Juma season siya. Hindi sana pupunta sa punto na magiging Juma season siya. Hindi sana pupunta sa punto na maging Harry Roque style ang mangyayari sa kanya. Kahit ubusin nila, withdrawin yan nga rin, kahit noon pa nila winidraw, nilipat nila sa ibang bank account. Siyempre, tatanungin yan ngayon doon sa BPI, totoo ba to? Siyempre, naka-record yan. Saan yan? Saan winidraw? Kailan? Sinong nag-deposit? Sinong nag-withdraw? Kailan winidraw? Kailan diniposit? Kaninong pera yan? Matitrace yan nalaman nga ni Trillanes ngayon nga lang sa interview ni Pinky Web, may rights ba kayo na makalkal nyo yan? Yes. Senador kasi si Trillanes at the time. Susunod,
Mga kababayan, eto na. Panghuli nating pag-uusap.